Hello po sa inyo lahat mga kaibigan. Isang panibagong video na naman po ang ating masusubaybayan. And so sa video po na ito mga kaibigan, pag-uusapan po natin ang laban sa pagitan ni Super Grandmaster or Grandmaster Mikel Tal versus Jimenez Morales Francisco. So nilagay ko na lang po ang anong picture dahil hindi po ako sigurado at hindi ko po siya kilala kung siya po ba talaga yon. So nag-research ako. May mukha naman lumalabas pero hindi pa ako sure kung siya yun. Pero kung may mga susunod ng laro at pag na-verify na natin kung siya yun, ilalagay na po natin yung kanyang mukha. Okay, so sa mga bago po sa video natin ngayon is wag po kakalimutan mag-like, share, and subscribe para mag-updated po kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Okay, white na naman po dito si Mikel Tal. Ang ginawa po ni Mikel Tal ay nag-knight F3, nag-knight F6, D4, D5, at dito nag-C4, nag-Queen's Gambit, dito nag-E6, na kung tawagin ay Queen's Pawn Game, Symmetrical Variation na naman po. Dito nag-G3, yan yung parang unang video na nakita natin, no? Bishop E7, Bishop G2, castling, at dito nag-castling din, nag-B6. Ang plano ng B6, gusto po niyang mag-bishop B7 piangketo para hamon sa light squared bishop. At gusto rin po niyang magkapag C5 para maapag-break mamaya sa center. Pero, sa timing yan, pag nalagay na po yung knight sa B7. Okay, so hindi pa po siya, novelty. So, next, nag-knight C3 ang white. Nag-bishop B7 na nga. Nag-sentro na ng knight. Nag-knight B7, kinapture, capture. Pero mali ang pag-capture na yan. Dapat daw ang tamang capture po mga kaibigan ay magna-knight takes D5, knight takes D5, at pawn takes D5. Okay na dito, equal game. Kasi syempre ang opening nila ano lang naman, di ba? I mean yung symmetrical lang naman. So magkamukha. So, ayan mga kaibigan, nag-knight BD7 po si Mikel Tal para mag-hamon na exchange sa knight sa center. At dito, kinapture muna ni Tal yung pawn doon sa D5. Kinapture ni Jimenez. Matake, nag-knight C6, kinapture, capture, at nag-queen A4. Dito po sa posisyon ni Mikel Tal is gusto po niya magkaroon ng minority attack sa queen side. Gusto po niya ibaling. At the same time, yung Queen A4, ang purpose niyan para ipin pressure yung knight at bishop. So, only move na gagawin is knight A5 dapat. Pero bakit? Bakit ang knight D8? At yan po ang novelty sa laban na ito. Siyempre, ang tamang tira talaga, knight A5 para talagang solid. Siguro, naiilang siya na B4. Pero kasi may capture lang po. Capture, makakawala rin po no? Makakawala rin. Pwede rin naman dito para iikot doon sa knight E6, D6. So, bali wala yung B4. Meron din naman yung B4. Kaso, ang purpose kasi ng B4, attacking the knight, at the same time, controlling the C5 pawn para hindi malaya maapag-push yung C5 pawn at ma-control yung center. So, balik tayo dito sa knight E8, inaccuracy. Ang E4, ayan na, binuo na ni Mikel Tal ang center. And dito, nag-Queen E8, hinamon ng Queen, kinapture, capture, at dito Bishop F4, nag-Rook E7, nag-Rook FD1, nag-Rook D7, nag-D5, ayan na, na-break na po si Mikel Tal sa center. Kinapture, at bakit na bad move dito si Mikel Tal? Ang ginawa ng white, ng black, nag-knight E8. So, bakit? Ano bang tamang tira? Ang tamang tira daw sabi ng computer ay capture ng bishop, capture, at knight dito sa B7. Para maging kontrolado po rin ng knight yung mga vital squares na yan na kinokontrol ng mga bishops. Okay? Vital po kasi yan yung square D6 tsaka yung square C5. Vital po yan dyan sa posisyon na yan.
Kaya pinapakontrol para sa black. Kaya mali yung knight e8. At dito, nabigay ng slightly better advantage for white. Pinush, nag king move, bishop e3. Dito nag c6, inatake yung knight sa center. Umatras muna, pumereno. Umiwas, rook e7, nag bishop g5. Inatake, nag f6, kinapture, capture. At dito, ito yung mga paboritong position ni Mikhail Tal. Ang ginawa niya, computer move. Bishop h6 check. Check. Ang tinira, second option. Kaso, mali na. Ang dapat na ginawa is king move. Naiilang siguro siya sa mga bishop ganun. Pero may pawn naman eh. Kaya nga pinapa-king f7 kasi safe para maalundag yung knight dito. At malaya makakailag yung king doon sa may e8 mamaya. Makakapagtago. Pero kasi dahil sa g8 napunta, kung ang knight na dito, pag gumano ng king sa f8, hindi na siya maaaring, malulugi na po siya ng isang tempo. Ang diferensya kasi ng king dito sa pag nag-knight po siya rito, malayo siya makaka-king e8 agad. Okay? Nakatipid kumbaga ng isang tempo. At yan, nagginamo ng rook, kinain-kain. Ayun, kinontrol ni Mikhail Tal ang 7th rank. Kinontrol niya muna. So, all are supported, all pieces are supported. And that is why Mikhail Tal forced him to capture his knight. Tinanggap ang hamon na bishop takes, of course. Pag kinain to, di ba? Libre ba? Hindi. Meron din bawi sa bishop b7. Inatras muna. Umiwas muna. Kaya ayan, naapit na si Mikhail Tal. Ayun, nag-rook d8. At dito, isang napakagandang tumbok ang ginawa niya na bishop d5. At dito na pa-resign si Jimenez Morales. Grabe ang execution. Grabe yung mga bishop ni Mikhail Tal. Talagang naapin-pin talaga. Pin doon, may pin, may boundary. Hindi makaiwas yung king. Kaya nga pinapalagay dito yung king sa f7. Kanina pa para makaiwas ng king doon sa e8. So, para na rin hindi siya malugi ng tempo. So, grabe, delicates. Delicates ang position talaga rito. Very vital. Kasi once again, anong mangyayari ba pag kinain to? Meron pong instant checkmate. Sacrifice po talaga yon ha? Sacrifice po yan. Alam niyo naman po si Mikhail Tal, matitindi po siya sa mga sacrifices. Pinapakapture lang yung bishop, oh. Diba? Tapang. Kung tayo yan, di pa natin makikita yan. Kasi ang iisipin natin, ay, paano kaya malalamangan siya? Kaagad-agad. Siyempre, iisipin natin, eto, possible. Etong rook sa e8. Para medyo maalamang. O kaya, kakainin pa natin yung iba dito. Kain, para mabuli yung kalaban. Mabuli, no? Pero ang tama at pinaka-accurate na tira pala is bishop d5. At ayan. Nakakita na naman po tayo ng mga strategies techniques para sa ating paglalaro sa middle game to end game positional setup. So, dito sa laban ni Mikhail Tal at Jimenez Morales, is natunghayan po natin kung paano umatake si Mikhail Tal. Napaka-aggressive po ng kanyang mga atake. And this is episode 2 of Vintage Matches number 2. So kung hindi ka pa po nakapag-like, share, and subscribe, inuulit ko po, pindot na po yung subscribe button para mag-update ka sa mga susunod pang videos. And kung gusto niyo po magpagawa ng mga floor plans, AutoCAD layout, and 2D orthographic view, so mag-comment down below kung gusto niyo po magpagawa, i-comment niyo po Arky para maapagpagawa po kayo sa akin ng mga 2D orthographic view drawings, layouts gamit ang AutoCAD application. So, yun lamang po mga kaibigan. Maraming salamat po. God bless and keep safe.